the sincerity to help is really there. Syempre, hindi Pero ko... ang lupit ng politika, ha? Sobra. Babakbakan ka all the Sobra. time. Sasabihin kung Bugbog na, ano-ano. bugbog na. And, but in his heart, yung ano niya talaga to help is so genuine. And actually, that's the reason why I fell in love with Robin. 'Di ba? Na I saw someone na grabe yung genuinely Yeah. talagang gustong makatulong All to out. make a difference. All Yeah. out talaga to help yun. So, yun yung... With yun nothing in return, di ba? Yes! Kahit na mapapasama pa siya, basta may Correct. grupo siya na kailangan may makinig sa kanya, kailangan Kita ko mapakinggan, yun eh. gagawin niya. At anong pinaka-worst bash sa kanya? Sa lahat ng ginagawa, pakain na, abala talaga sa lahat ng Pilipino. I think Yung talaga nasaktan na kayo na hindi na nakakatuwa. yung pinaka na ano siya was you know when people say things online about Robin, pag nagte-trend dun sa mga hindi magaganda, kasi hindi ka naman magte-trend sa maganda eh. 'Di ba? Yun, aminin po natin. Totoo, 'di ba? yan, puro kabastusan, kawalangyaan, yun ang bardagulan. magte-trend. Yes, doon ka po magte-trend. Hindi ka naman ever magte-trend dun sa magandang ginawa eh. So, yung pinaka hindi acceptable was when he was parang told that he was disrespecting the flag. Ay, yeah. Because Robin Naalala loves ko, the Philippines so he's much. such a- Ngayong araw na ito, ang itatarot po natin ay isang kilalang action star na nasa politika. Ngayon po siya isang politiko na at sinasabi ko, marami hong nag-request kung anong nakikita ko kay Mr. Ito na po, basahin natin ang tunay niyang pangalan. Robin Hood Ferdinand Carino Padilla, also known by his Muslim name Abdul Aziz. Ako, sa totoo lang ho, idol ko ho ito. Idol, yan. Tingnan po natin, Robin Hood Ferdinand Carino Padilla. Ibigay mo sa akin. Tarot ko anong nakikita mo. Alias Robin Padilla. Kay Mr. Robin Padilla. Okay. Again and again, ito po ay tarot reading. Kung ano po ang nakikita ng tarot, i-interpret ko. Ayan. Tagabasa lang po ako ng tarot. Still, ang tarot po ang aking susundin. Again and again, this is for entertainment use po natin. Itapon ng pangit, yung maganda, i-accept. Ang katotohanan ay dapat natin i-reveal kahit ito ay tarot lamang. Ngayon, kung may masaktan at tamaan, sana'y huwag magagalit. Dahil ito po ay, again and again, ini-interpret ko lang po ang tarot. Ayan. Robin Padilla. Robin Padilla. Mr. Robin Padilla. From the name Robin Hood, ito ay champion ng masa. Tandaan niyo yan. Kahit sirain ang kanyang pagkatao, from the name Robin Hood, alam na natin yun, kahit hindi manghuhula, alam yung interpretasyon na yun. Hoy. Actually, si Robin Padilla ay talagang ito ha, correct me if I'm wrong ha, ang puso niya talagang makananay. Kaya ang tingin niya sa mga babae talaga respetado niya. May karakter siya ng isang strong na lalaki na kapag in-embrace niya ang isang babae o tinanggap niya sa kanyang buhay, ang respeto niya rito ay sagad-sagadan kasi lagi niyang iniisip ang kanyang ina. So, hindi naman iniisip na yung ibig sabihin, kung paano niya nirirespeto ang kanyang ina, ganun din niya nirirespeto ang mga babae sa paligid niya. Correct me if I'm wrong again, ha? Baka may magsabi na naman dyan, babaero yan, ganun. Actually po, si Mr. Robin Padilla, o sinasabi natin na ang aktor na Robin Padilla, lapitin talaga ng babae. Nasa aura niya. Kasi maamoy, maalihimuyak, parang ganun. It smells something so much powerful smell. Dignified by a woman power. Ibig sabihin, naaamoy mo sa kanya na
lalapitan at lalapitan siya ng babae. But for sure, may respect ito dahil nga napakataas niya ng respect sa kanyang ina. So, ang tingin niya for all the female na napapalapit sa kanya, ay tingin lang natin ay para siyang bad boy. Pero sa totoo lang, mataas ang respeto nito sa mga babae. So, yung mga nag-iisip ng babaero naman yan, anong gagawin naman niya sa politika? Eto, tandaan nyo, ang isang lalaki na mataas ang respeto sa kanyang ina, mataas din ang respeto niyan sa kahit sinong babae, at malakas din ang respeto niyan sa kanyang sarili. Tandaan nyo yan. Lalaking lalaki talaga siya. Ayan. Sa ngayon, dumaranas si Robin Padilla ng napakaraming batikos. Ayan po. Ito po ay nagsisignifies ng kapag siya'y nag-iisa, kino-comfort niya ang sarili niya dahil napakarami pong batikos. Yung mga espadang yan yung mga tumutuligsa, mga tao na ginagrado o tinitimbang ano ba talaga ang silbi niya sa politika. Yung iba binubuli na siya, stand by at the back. Ini-stand na siya at the back. Kaya ang lungkot po niya sa totoo lang, kahit po anong sabihin natin sa kanya, malungkot siya kasi tinitira siya ng mga personal, pati sa kanyang relihiyon, sa kanyang action, sa kanyang mga pinagmulan, minimenos ang tingin ng iba. Pero yun po yung tingin ng iba. Yan po, tingin niya ng iba, ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na matataas yun. Ang kinu-question siya, minamaliit ang kanyang kakayahan bilang isang politician. At ito'y iniisip niya. Iniisip niya to, kaya lang tahimik siya, masculine kung tumanggap ng problema. Iniisip pero ayaw niya ng may nasasagabalan. At ginagawaan niya ng paraan na solusyonan. Mananatili kang mataas ang respeto ng tao sa inyo, Mr. Robin Padilla bilang artista at bilang politician. Pero sa ngayon talaga, grabe ang pinapakita mo. Saludo ang mamamayan sa iyo sa ipinakikita mo na kahit artista ka, may kwenta ka. Sa pamamagitan ng pagtayo, kaya ka nakatayo, paninindigan, hawak mo yung mundo. Hinahawakan mo yung mundo, hindi ka nagsasalita, nakikinig ka. At kung saan tama, dun ka nakapanig. Bukod dun, mayroong kang paninindigan. Ayan, hawak mo ang isang stick. Loyal kang tao. Naku, napakasarap mong, yung mahalin. Ayan na naman Hindi ho dahil idol ko to. Siyempre, artista Pero, tumitingin po ako sa karakter. Ang sinasabi ko po sa inyo ay ang karakter ng isang Robin Padilla. Tatayo siya. Alam nyo siya? Actually, pwede siyang kapartner ni yung mga taga DDS or yung mga taga politiko. Pwede siyang kapartner ni Ma'am BP Sara. If ever yun ito po ay sabi ng tarot. Hindi po ito sabi ko. Alam nyo kung bakit ko sinabi? Explain ko po sa inyo. Marami ang sumisira sa kanya, dagat nga Pero ang paninindigan niya, tandaan niyo po, to be a true servant of the universe yun na lang sa Pilipinas, kinakailangan ng loyalty, kinakailangan naranasan niya ang hirap ng pakikisama, ang hirap ng pagpapatunay sa kanyang sarili, at kinakailangan hawak niya ang mundo. Ibig sabihin, ang mundo hinahawakan niya with care. Ayan Ibig sabihin, takot siya mangurap. Di ba? May reputasyon. Kasi nakakapagod na yung mga kurap. So ito, nakikita ng tarot, pwede siyang pagkatiwalaan ng buong mundo. Hinahawakan niya ang kanyang loyalty, hinahawakan niya ang kanyang reputasyon, at ang mundo, napansin niyo, gusto niyang iangat. So yan, mga dapat na pwede natin pagkatiwalaan. Pwede pong pagkatiwalaan si Mr. Robin Padilla. Nako, ayan, may isusulong siyang batas. Itong isusulong niyang batas ay, I think, more on sa kabataan, karapatan ng kabataan, and more on juvenile. Kasi dun nga siya naranasan niya ang kulungan.
So may isusulong po siyang isang batas tungkol sa pamamaraan ng mga taong nakakulong, bata man ito o matanda. Let's wait po kung anong gagawin niya. Pagsulong po ito ng batas, ayan. At aaprubahan po yun ng lahat ng mamamayan. Tinitimbang niya ngayon ang sitwasyon. Sa totoo lang, na nalungkot naman ako, dumadana siya ng depresyon na kinakaya lang niya kasi ayaw niyang ang kanyang yung paniniwala bilang Muslim and bilang Kristiyano ay pinapakialaman at binabastos. Sa totoo lang po, hindi ko akalain na ang isang tao na may pangit na reputasyon sa pag-aartista, pag nagbago, totoo yata yung kasabihan na ang isang tao, pag nagbago at nakita niya ang sarili niyang dadaanan, magbabago siya. Determinado po siyang magbago para sa kanyang ina, kahit pumanaw na ito, sa kanyang minamahal na asawa, sa kanyang mga anak, at higit sa lahat, sa kanyang sarili. Nako, itong mga ganitong tao, dapat po nating mahalin at tangkilikin. May mga, sila yung mga taong sawa na. Ayan, babaeng nakabaliktad, ibig sabihin po nito ay dating katarungan na hindi pa niya alam ang tama at mali. Panahon pa ito nang siya'y lasing na lasing pa sa kanyang pag-aartista, kanyang kasikatan. Kaya, doon lagi siyang sinisira yung nakaraan niya. Pero maniwala po kahit sa hindi, kaya po nakabaliktad. At ang pusang itim ay nandyan. Ibig sabihin, yung mga taong katulad ni Sir Roven Padilla na dinanas na ang buhay na masagana, masarap. Dinanas na rin niya ang buhay kulungan. Dinanas na rin niya ang buhay pakikisama. Ito yung mga tao na sa totoo lang po, maraming isi-share na experience at maraming magagawa kasi ayaw na nilang balikan ang ganon at ayaw na nilang mahawa pa ang ibang tao sa isang sitwasyon na wala nang parang laging wala nang second chance para sa ibang mga taong makitid ang kanilang mga utak sa mga taong nagbabago. So dito baliktad na siya, bagong tao na siya, kumbaga newborn na siya. Matatag. Hindi susuko sa anuman laban ng buhay. At may ipagpipilitan siya na ilaban ang katotohanan, ilaban ang pagbabalik. Ito po, loyal po siya kay dating President Duterte. At ipaglalaban at hihilingin niya sa lahat ng mga nakaupo, kahit sa presidente, kaya hawak niya po yun, ang kalayaan at pagbibigay ng chance sa dating presidente. Loyal na loyal siya. Gagawin niya ang lahat. Nakapangilabot naman. Dumanas siya ng mga nakaraang lungkot, sakit, ayaw na niyang balikan. Sa ngayon, ipakikita na lang daw niya sa buong mundo na siya ay isang matinong mamumuno. Hindi man perpekto, pero hindi siya magnanakaw or makikiisa sa mga sinasabi nating corrupt na namumuno sa ating gobyerno. At ito isinumpa niya sa harap ng kanyang ina na ayusin niya ang buhay niya. Wala na yung nanay niya. Kaya lang, pag-ingatan lang ni Sir Roven Padilla ang kanyang mga tuhod, ang kanyang likuran, ang mga buto niya. Kasi mga injuries ito. Yan, mga injuries. Masaya na siya sa pamilya niya ngayon. Hanggat maaari, masaya na rin siya sa kanyang posisyon bilang isang politiko. Ang dinaramdam lang niya talaga, kaya ganyan nakabaliktad, is wala na siyang panahon para sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak, pero worth it naman, na-appreciate at darating ang panahon, aangat pa ang kanyang posisyon sa politika. Hindi lang panukala ang gagawin niya tungkol sa mga taong nakakulong,
kung hindi panukala rin para sa proteksyon ng mga babae. Yan. Diba? Dalawang ang panukala. At isusulong ng ating Mr. Robin Padilla ang karapatan ng mga Muslim. Meron siyang gagawing batas na karapatan ng mga Muslim. Hindi ko alam kung ano to. Pero ito ay maganda kasi parang itataguyod niya ang kahalagahan at proteksyon sa mga katutubong Muslim. Siyang parang maging spokesman siguro or basta maganda po ito. Siguro pagod na siya sa mga kalokohan ng kabataan. So magiging mabuting leader po siya ng anumang posisyon sa politika. Magiging magaling po siya at gusto niyang buhayin ang pangalan ng nawala niyang ama. Kaya ganyan niya. Ibig sabihin, nakatanim sa isip niya, sa puso niya, ang lungkot na naranasan nila dahil sa pagmamahal ng kanyang ama sa politika. Kaya hindi niya bibiguin ang kanyang yumaong ama. Meron lang siyang ikukorek na kapatid. Ayan. At magagawa niya yon. Sariling kapatid ito, lalaki, ikukorek niya. Hindi ko alam kung makakapag-adapt ba sila ng baby boy or magkakaroon ng baby boy sa kanyang pamilya. Walang linaw ito kung sa asawa ba niya or mag-aampun siya. Ayan. Ang ganda na nakita ko kay Robin Padilla. Kaya lang ito galit. Galit dahil marami ang hindi makaunawa at marami ang nandiliit sa kanya dahil parang hindi makapaniwala na ang isang Robin Padilla na magaling sa action ay madadala ang galing niya pagdating sa politika. But the tarot is saying, yan ako, nalusot. But the tarot is saying na magiging siyang tapat na politician at nasa dugo niya talaga ang pagiging politiko. So maganda po ang tarot ko kay Mr. Robin Padilla kahit galit na galit siya dito kasi inilalaban niya ang karapatan ng Muslim at ng Kristiyano na equality. And gustong-gusto niya gumagawa na marahil siya ng panukala, panawagan. At ang pagiging loyal niya kay Tatay Digong Duterte, ipupush niya talaga. Come what may. Kahit nga daw ang sabi, kahit ang sarili niyang buhay ay lalaan niya para makauwi daw si Tatay Digong Duterte. Kasi ayan. So, maraming salamat po. Maganda po ang nakita ko kay Mr. Robin Padilla. Tandaan natin po, ano man po ang nangyari at nangyayari, laging po natin tatandaan, pangit man o maganda ang sitwasyon, God gives miracle every day. Thank you. Hindi po ito usapin ng lalabas tayo sa media at sasabihin mong balat sibuyas ako. E di, tapon na natin itong rules of the Senate. Tapon na natin to. Di pa natin pala susundin eh. President, I was about to, with the indulgence and with the approval of the body, as mentioned a while ago by our distinguished Senate President, the floor was, yesterday, Senator Robin Padilla has the floor, and he is seeking the floor, Mr. President. May I be allowed first, Mr. President, to, may I move that we acknowledge and recognize the good gentleman, Senator Robin Hood Padilla. Senator Padilla, you're recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayorya. Mga mahal kong kasama, mga kagalang-galang kong kasama, at mga karespeto kong mga kasama, meron po akong naiwang usapin kahapon sa ating sesyon. Tungkol po ito sa asal o decorum ng isa sa ating kasamahan. Kaya naman, muli po akong humingi ng pagkakataon na makapagsalita ukol dito upang ipaalala at bigyang diin ang ating mga alituntunin dito sa Senado. Naniniwala po ako na mahalagang mapanatili natin ang respeto, paggalang at kaayusan sa bawat pagdinig at talakayan. Ayon po sa ating rules,
Ang sabi po dyan, Section 93, Rule number 34, Unparliamentary Acts and Language. Ang sabi po dyan, acts and language which offend a senator or any public institution shall be deemed unparliamentary. Sa wikang Pilipino, ang mga kilos at pananalitang nakakasama ng loob sa isang senador o alinmang pampublikong institusyon ay itinuturing na hindi naaayon sa kagandahang asal ng parlamentaryo. Malinaw po na sutuntunin na ito ng Senado na anumang kilos at pananalitang nakakasama ng loob sa isang senador o sa alinmang pagpampublikong institusyon ay hindi katanggap-tanggap. Bilang sanggunian, ipapakita ko po sa inyo ang isang video ni Senador Kiko Pangilinan kung saan makikita ang isang mainit na palitan sa pagitan niya at ng isa pang nating senador at ngayon ay Senate President bilang halimbawa ng kontestong aking tinutukoy. Pwede mo ba sabihin sa anak mo, anak, pag mali sila, gumawa ka na rin ng mali. Anak, okay lang mangbastos kasi mas bastos sila eh. Anak, okay lang magbully kasi mas bully sila. Ako, hindi ko sasabihin yon. Ako, sasabihin ko, At hindi yun ang sinasabi. hindi, yun ang sinasabi mo, Mr. President, and I'm No, not yet Mr. finished. President. Kasi Of you course not. said, tama We si beg to Tariela. disagree, Mr. Mr. President, I'm not yet finished. No? Yeah, we beg to So, disagree. Mr. President, this is the question. The resolution, Ayun po. Nakita po natin na napakagandang halimbawa na ilang beses pong gustong magsalita ni Senator Kiko Pangilinan na hindi dumaan sa tamang procedure na hindi binanggit ang Mr. President. Pumapasok po siya sa usapan, ngunit naging magalang ang Senator Alan Peter Cayetano sa mabuting pananalita. Sinabi po niyang, I'm not finished. Kahapon po, nakita po natin ang pangbubulyaw ng ating kasama. Ang sabi po nila, tayo daw po ay balat sibuyas. Hindi po yan pagiging balat sibuyas. Ito po ay nasa rules of the Senate. At ang sabi din po ng ating dating Senate President, na ito daw po ay nangyayari talaga, nagsisigawan. Mga mahal kong kasama, kung ikaw ay nagsasabi ng iyong talumpati at ikaw ay passionate, okay lang yun. Pero para sigawan mo ang kasama mo, nasaan ang rules of the Senate? Si Ginoong Kiko Pangilinan ng ating senador ay ilang beses na pong senador. Ako po ay neophyte kung tawagin. Napakainam po sana kung pakitaan niya ako ng magandang asal at ipakita sa akin na ganito, iho, ang pagsasabi ng I'm not finished. Hindi yung I have the floor with the burning eyes and the very high voice. Ladies and gentlemen, on record po ito. Nangyari po ito on record sa Senado. Humihingi po siya ng pag-abot ng kamay sa akin, hindi na on record. Paano ko po tatanggapin ng kamay niya? Ginawa niya yan on record. Kaya sana po, hinihingi po natin bilang pakikiisa sa aking dasal, na siya ay, kung siya talaga ay nais niyang mag-abot ng kamay, on record. Sabihin niya mismo sa plenaryo na siya ay nagkamali. Katulad po ng ginawa ni Senator Lacson, na tumayo kanina at nagsabing siya ay nagkamali. Hindi po ito usapin ng lalabas tayo sa media at sasabihin mong balat sibuyas ako. Hindi, tapon na natin itong rules of the Senate. Tapon na natin to. Hindi pa natin pala susundin eh. Mga mahal kong kasama, ang sinasabi ko dito, tanggalin natin yan sa record dahil ayokong mababasa yan ng aking mga anak at apo na ang isang Muslim senator ay sinisigaw-sigawan dito sa plenaryo.